Na-trigger nga itong si Lynette dahil sa ibinalita dito ni Giselle sa kanya na speaking of Carlos. At dito nga na isinasalaysay ni Giselle ang kanyang nalaman doon nga sa kulungan na dumalaw nga pala itong si Carlos at kasama itong abogado. At dito na sinabi ni Lynette kay Giselle na tama ba talaga yun? Na si Carlos ba talaga ang dumalaw kay Moira? At dito nga na sinabi ni Giselle na hindi daw siya pwedeng magkamali dahil kinumpirma nga ng kanyang asset doon sa loob na si Carlos Benetes nga ang kanyang nakita. At dito naman na sinabi dagdag ni Giselle na malaki ang katanungan kung bakit daw dumadalaw itong si Carlos kay Moira. Anong mayroon? At special ba itong si Moira kay Carlos na para dalawid? At dito nga na pinuntahan ni Lynette sa office itong si Carlos at ang kanyang nadatnan ay ang kanyang secretary at nagtanong nga ito kung nasaan itong si Carlos at ang sabi naman ng kanyang secretary na nandun daw sa OR. At maya-maya nakita ni Lynette na iniwan ni Carlos ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. At dito nga siya na-trigger at dinampot niya ang cellphone at sinubukang buksan. Baka may malaman siyang kakaiba dito kung totoo ba ang sinabi dito ni Giselle. Subalit nang pindutin na nga dito ni Lynette ang cellphone, ay nagulat ito na kung bakit hindi na tama itong password na kanyang inilagay doon at nakatatlong attempt na itong si Lynette. At dito naman na-disable ang cellphone na ito dahil hindi nga nabuksan. At sakto naman na kumatok itong si Carlos. At tinanong itong si Lynette kung hindi na ba daw ito galit. At dito nga, nainaya pa nga ni Carlos itong si Lynette na kumain daw sa labas at ipagpaliban muna itong nag-iisang meeting na naiwan ito. At maya-maya nga, tumango itong si Lynette at inilapag na dahan-dahan ang cellphone ni Carlos. At dito naman na nilapitan ni Carlos kanyang cellphone upang bitbitin sana. At nagulat nga itong si Carlos nang bigla niyang inopen na hindi na nga ito ma-open dahil nag-lock nga ito at na-disable. At dito na napaulit-ulit tinanong ni Carlos itong si Lynette kung pinapakialaman nga ba ni Lynette ang kanyang cellphone. Subalit, yumuko itong si Lynette at hindi inamin ang tanong dito ni Carlos sa kanya. At yun na nga humantong na sa sigawan at hanggang sa narinig nga dito ni Annalyn. Samantala, dahil sa muling pagbabalik ng asawa dito ni Carlos, makukumpirma naman ngayon ni Lynette na kung papaano na ikasal sila ni Carlos na ngayon ay may asawa pa pala ito at hindi pala totoong nas aksidente at nasawi. At dito nga na kumilos itong si Lynette upang imbestigahan ang kanilang kasal ni Carlos. At dito na kumpirma ni Lynette na fake pala itong kanilang nagiging kasal ni Carlos. At dito niya na kinumpronta at ipinakita ang kanilang marriage contract at nagulat itong si Carlos dahil nalaman na ngayon ni Lynette na pike pala ang kanilang kasal dahil kasal pa itong si Carlos dito sa kanyang dating asawa. Kaya ngayon ay kakagulat ng lahat lalo na ang mga sikretong lalabas sa tunay na pagkatao dito ni Carlos na ganito pala may ugaling hindi maganda at nasaksihan na nga ito ni Annalyn. Yan ang ating karagdagan na aabangan ngayong Lunes mga kapuso at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang aking munting channel. Yan lang po at maraming salamat ulit sa inyong pananatiling panonood.